Matanda na si Mang Ruben, ngunit patuloy pa rin siyang nagbabanat ng buto. Pagtitinda ng mineral water at candy sa kalsada ang kanyang hanap buhay. Ginagawa niya ito upang matustusan ang kanyang 4 na apo. Responsable kasi ang ama't ina ng mga bata. Naturingang mga magulang ngunit sila mismo ay hindi magampanan ng pagiging magulang sa kanilang mga anak. Sa halip na araw-araw siyang magalit sa mga ito, at baka maging dahilan pa iyon ng maaga niyang paglisan sa mundo, ay hindi na lamang siya kumikibo. Dinadaan na lamang ni Mang Ruben sa pananahimik ang nakikita niyang hindi magandang asal ng kanyang anak at pati na rin ang asawa nito sa kanyang mga apo. At least sa pagtitinda niya ng mineral at candy sa kalsada, ay nakakapag-exercise pa siya. Bukod sa malaking tulong ito sa kanyang kalusugan, ay pansamantalang nawawaglit sa kanyang isipan ng pag-aalala sa kinabukasan ng kanyang mga apo. Sa ganitong paraan din niya napaparamdam sa ama't ina ng kanyang mga apo kung gaano ang mga ito kawalang kwentang mga magulang. Madaling araw pa lamang ay gising na si Mang Ruben upang ayusin ang kanyang mga panindang mineral. Isa-isa niya itong inilagay sa styro box at nilalagyan ng yelo na binili sa tindahan malapit sa kanilang bahay. Maghapong naglalako sa kalsada ang matanda. Umuwi lamang ito kapag oras na ng pananghalian. Ngunit sa halip na kumain, ay pinapalipas lamang nito ang matinding sikat ng araw. At saka ito babalik muli sa paglalako bitbit ang styro box na kinargahan muli ng mga mineral. Tanging tubig lamang ang pamatid gutom ni Mang Ruben. Dahil imbis na kumain siya, ay binibigay na lamang niya sa kanyang 4 na apo. Ang katwiran niya ay matanda na siya at kaya niya nang tiisin ang kalam ng sikmura. Ngunit ang kanyang 4 na mga alaga ay hindi niya kayang tiisin na nakakaranas ng gutom. Isang umaga, habang naghahanda siya ng kanyang mga paninda, ay nakita niyang papalapit ang kanyang apo sa kanyang kinaroroonan. "Oh, bakit apo? May kailangan ba kayo? Magtitinda na ako eh." Agad namang tubugon ang panganay na si Joan. Lolo, wala po kasi kaming baon." Nahihiyang wika ni Joan. "Humingi po kami kay mama pero ang sabi niya ay wala raw po siyang pera. Sabay alis po papunta kila Aling Bergie para po mag-tong eats. Si Papa naman po ay maagang niyaya ng kumpare niya sa bahay nito para mag-inom." Saad pa ni Joan. "Kaya nga po lolo eh. Pareho pa po silang galit at pinagtabuyan pa kami kanina." Agad na sabat naman ni Kenneth. Napailing si Mang Ruben sa kanyang mga narinig habang nakatingin sa kanyang 2 pang apo na wala pa halos muwang sa nangyayari sa kanilang pamilya. Si Joanne ay nasa 2nd year high school na. Si Kenneth naman ay nasa 1st year high school. Samantalang nasa elementary si Gillian na grade 5 na at si Carlos naman ay grade 3. "Mga irresponsableng mga magulang talaga," sambit ni Mang Ruben. "Nagbubuhay binata at dalaga pa rin hanggang sa ngayon. Sige mga apo, wala pa akong kita ngayon sa pagtitinda. Uutang na lamang muna ako sa kaibigan ko para lang may pambahon kayo mamaya ha." Dahil dito, ay napangiti na lamang si Joanne. Maraming salamat po lolo." Agad nga siyang nangutang sa kaibigan na kapwa niya rin senior citizen. At matapos niya itong iabot sa kanyang mga apo, ay dumiretso na siya sa kanyang patutunguhan. Nag-umpisa siyang magtinda sa mga jeepney driver sa terminal. Kaya't kahit papaano, ay nabawasan ng laman ng kanyang styro box. Sumunod naman siyang nagtungo sa mga nakahilerang tricycle driver. Marami-rami rin ang bumili sa kanya roon. Dahil sa tindi ng init, kahit mga pasahero ay bumili na rin sa kanya. At ang natitira pa sa kanya, ay sinubukan niya namang ibenta sa palengke, hanggang sa tuluyan na nga itong maubos. Kaya naman maaga siyang nakauwi sa kanila. Nadatnan niya naman na wala na roon ang kanyang mga apo, at pumasok na ng paaralan. Kaya't ang anak niya na lamang na si Jason, ang hinintay niya ng sandaling iyon kung uuwi ba ito ng maaga. Kaya nga lang, yung manugang niya na si Loida ang unang dumating, kaya't kinumpronta niya ito. "Ano? Wala ka ba talagang balak na asikasuhin man lang ang mga anak mo? Puro ka na lang talaga pagsusugal?" Hindi na nakatiis ang matanda at ipinangalandakan niyon sa babae. Paano ba naman kasi? Mas lalo lang lumalala ang pagiging pabaya nito. Pasarkastikong natawa si Loida. "Tayo naman,
Nariyan lang naman po kayo, hindi ba? Bakit hindi pa kayo ang gumawa? Napailing na lamang si Mang Ruben. Sa totoo lang ay ayaw niyang makipagtalo. Ngunit kailangan niya ring sabihin dito ang mga pagkukulang nito sa kanyang mga apo. Nagbabakasakali siya na baka matauhan ito at magbago. Nagtungo na lamang si Mang Ruben sa kanyang kwarto upang magpahinga. Hindi niya na lamang hinintay ang kanyang anak dahil batin niyang gagabihin ito sa pag-uwi dahil sa inuman. Samantala ang kanyang mga apo ay hindi niya na rin hinintay. Malapit lang naman kasi ang paaralan ng mga ito sa kanilang bahay. Isa pa, ay malalaki na rin naman ang mga ito. Sa sumunod na araw, sa wakas ay hindi na nagtungo ang anak ni Mang Ruben si Jason sa mga barkada nito. Kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na ito ay kausapin ng masinsinan. Ano ang plano mo sa mga anak mo? Palagi ka na lang bang iinom? May trabaho ka nga, pero napupunta lang naman sa pag-iinom mo ng alak at pati na rin sa barkada ang pera mo. Alam mo, naaawa ko sa mga apo ko. Matagal na akong nagtitimpi sa inyong mag-asawa. Napailing na lamang si Jason. Nagbibigay naman ako ng pera. Pambayad sa tubig at kuryente. Hindi lang kasya yung pangkain dahil inulugan ko pa yung motor ko. Katwiran ni Jason sa kanyang ama. Abay, yan nga ang problema eh. Nang dahil sa luho mo, hindi mo na natutustusan ang mga anak mo. Napakamot na lamang si Jason. Pasensya na tay. Alam niyo naman na maliit lang ang sweldo ko, hindi ba? Kahit pagtulungan na lamang natin ito tay. Wala na akong ibang magagawa pa eh. Dahil dito, ay pilit na lamang itong inunawa ni Mang Ruben. Kung ganon, huwag ka nang uminom ha. Saka kausapin mo ang asawa mo. Huwag mo na siyang bigyan pa ng pangsugal niya. Konsentidor ka rin kasi. Maliit na nga lang ang sinusweldo mo. Hindi mo pa kayang pagkasyahin. Sambit pa niya rito. Opo tay, sige na. Makakarating po kay Loida. Pero yung pag-iinom ko, ay babawasan ko na lang. Kaya naman magmula ng pag-uusap nila ng kanyang anak na si Jason, ay umaasa talaga si Mang Ruben na may pagbabago sa mag-asawa. Ngunit sa halip na magbago, ay parang lalong grumabe ang mga bisyo ng mga ito. Ni pagbayad ng tubig at kuryente, ay wala na ring inaabot pa si Jason sa kanyang ama. Kesa naman magsayang pa siya ng laway sa paulit-ulit na pagsasabi sa kanyang anak, ay siya na lamang ang gumawa ng paraan upang mabayaran ang kanilang kuryente at tubig. Nagdagdag na lamang siya ng iba pang mga paninda, bukod sa mineral water at candy. Namulot ng mga kahoy na hindi ginagamit si Mang Ruben upang gawing kariton. Hindi niya na kasi kayang bitbitin ang mga paninda niya. Bukod sa mabigat ang mga ito, ay dumami na rin kasi ang mga ito. Lumapit kasi si Mang Ruben sa kaibigan niya na si Aling Cora. May sari-sari store ito, at doon ay nakiusap siya na kung pupwede, ay pautangin siya ng mga paninda nitong sigarilyo at mga biskwit upang may pangdagdag siya sa kanyang mga tinitinda. Agad naman siyang pinagbigyan ni Aling Cora dahil bukod sa matagal na silang magkaibigan nito noong nabubuhay pa ang kanyang namayapang asawa, ay may tiwala naman ang matandang babae sa kanya. Dahil doon ay nakadilihensya siya ng pambayad ng kanilang kuryente at tubig. Naaawa rin kasi sa kanya ang kanyang kumare. Sa kabila kasi ng kanyang katandaan, siya pa rin ang inaasahan ng kanyang pamilya. Isang hapon ay nadatnan ni Mang Ruben na nag-aaway ang mag-asawa. Nagmumurahan pa nga ang mga ito, kaya naman agad siyang umawat dahil nakakahiya na sa mga kapitbahay. Bakit ba kayo nag-aaway dalawa ha? Ano ba ang pinag-aawayan niyo? Bigla namang sumagot si Jason. Paano ba naman kasi tay? Nahuli ko tong si Loida na may kalampungan na ibang lalaki. Mukhang pinagtataksilan niya ako. Agad namang nagbigay ng rason si Loida. Wala ka talagang utak. Ang bilis mong maniwala sa mga chismis no? Hindi ko yung lalaki. Kakilala ko lang yon. Mahirap pang intindihin yon. Palibasa, wala kang utak at wala kang silbi. Hindi naman nagustuhan ni Jason ang naging dahilan ng kanyang asawa. Lalo na't may kasama pang pang-iinsulto sa kanyang pagkatao. Kahit sa halip na pagbuhatan niya ito ng kamay, ay kumuha na lamang siya ng isang baldeng naglalaman ng tubig at sinaboy yon sa babae. Doon natigil ang pag-aaway ng mag-asawa dahil agad nang nag-walk out ang babae at pumasok sa silid nito. Sa sumunod na araw, nadatnan na lamang ni Jason na wala na ang kanyang asawa.
Lumayas ito sa kanilang bahay dahil sa sobrang sama ng loob at galit sa kanyang ginawa. Mukhang sumama na rin ito sa pinaghihinalaan niyang kalaguyo nito. Pinakalma na lamang ito ni Mang Ruben. Huminahon ka anak, ganon talaga ang buhay. May umaalis, kaya't kailangan mo na lamang tanggapin. Nandyan pa naman ang mga anak mo ha? Sila na lamang ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi ko pa rin matanggap tay. Ibibigay ko naman ang lahat-lahat sa kanya. Tapos gaganituhin niya lang ako. Napakahayop niya. Tinapik-tapik ni Mang Ruben ang balikat ng kanyang anak. Para kahit papaano, ay mawala ang bigat ng nararamdaman nito. At dahil sa nangyari, hindi muna naglako ng paninda si Mang Ruben. Maghapon niya na lamang dinamaya ng kanyang anak. Mabuti na lamang ay may naitatabi siyang pera at yun ang ibinigay niya sa kanyang mga apo bilang baon ng mga ito. Isang hapon, habang nagluluto si Mang Ruben ng hapunan, samantalang ang anak ay tulog na tulog sa kwarto nito, ay lumapit sa kanyang mga apo na nakauwi na galing sa paaralan. Lolo, hindi na pa talaga uwi si Mama? Tanong ni Joanne, na kaagad namang ginatungan ni Kenneth. Siguro hindi niya na kami mahal, kaya gano'n na lamang kadaling iwanan kami. Dahil dito, ay napabuntong hininga na lamang ang matanda. Naiintindihan ko ang nararamdaman niyo mga apo, dahil nangungulila kayo sa inyong ina. Pero hayaan niyo na ang nanay ninyo. Bigyan niyo muna ng oras na makapag-isip. Ipagdasal niyo na lamang na sana ay matauhan na rin siya. Lagi namang bukas ang pintuan ng bahay na ito para sa kanya. Pero hanggat wala pa ang nanay niyo, para saan pat nandito lang naman ako? Pahayag ni Mang Ruben. Maya-maya pa ay nagtanong muli si Joanne. Lolo, ano pong niluluto niyo? Agad na tumugon ang matanda habang ito ay nakangiti. Adobong manok na native anak. Kanina kasi ay kinatay ko ang isa sa mga alaga ko. Dahil sa sinabing iyon ng matanda, ay napalapit rin ang dalawa pa nitong mga apo na bata para itong mga kitikiti na nagsasayawan dahil sa labis na tuwa. Paborito kasi ito ng magkakapatid. Mas malasa kasi ang native kumpara sa mga nabibili sa palengke. Dahil sa ingay na nilikha, ay nagising tuloy ang kanilang ama. Nagtungo ito sa kusina at binalyawan sila. Ano ba? Parang ulam lang ang ingay-ingay ninyo. Para kayong mga ignorante. Biglang nagsalita si Mang Ruben na hindi nagustuhan ang pagsigaw nito. Ano bang gusto mo? Ang magmukmok na lamang sila sa kalungkutan? Mabuti nga ay magaling silang humawak ng problema nila Nagsisisiyahan lang naman sila kahit papaano. Huwag mo silang itulad sa'yo. Kung malungkot ka, ay huwag kang mangdamay. Maliwanag ba? Ang ingay-ingay kasi ng mga paa. Naglulundagan pa at sumisigaw. Parang pagkain lang naman akala mo mga patay gutom. Pagsabihin mo nga yung mga apo mo tay, nakakaabala sila sa pagtulog ko. Sambit na lamang ng lalaki at muli itong pumasok sa kanyang silid. Pagpasensyaan nyo na lamang yung papa nyo mga apo ha. Alam nyo naman na may pinagdadaanan yon. Ewan ko ba kung bakit ganyan ang ugali niyan. O siya, magpalit na kayo ng mga damit ninyo at pagkatapos kong magluto, ay kakain na tayo. Utos ng matanda na sinunod naman ng 4 na bata. Pagkatapos ng mga itong magbihis, ay sabay-sabay na nga silang naghapunan. Hindi na lamang inistorbo ni Mang Ruben ang kanyang anak. Kakain rin naman kasi ito kung kailan ito gusto. Kaya't siya at ang kanyang 4 na apo na lamang ang nagsalo-salo. Lolo, bakit kaya laging mainit ang ulo sa amin ni Papa? Kung tratuhin niya kami, parang hindi niya kami mga anak. Tapos ay hindi siya maasikaso na gaya ninyo. Ganun rin po si Mama. Parang baliwala lang po kami sa kanila. Pagsasalita ni Joanne, kahit natigilan si Mang Ruben at pagkatapos ay nagpakawala ng buntong hininga. Alam nyo kasi mga apo, iyang tatay niyo ay madalas na pagmulupitan ng nanay niya noong nabubuhay pa ito. Kaya siguro may sama ng loob sa mundo at pati kayo ay nadadamay pa. Naiinis at naawa ako sa tatay ninyo. Bakit pa siya nagpamilya kung bibigyan niyo rin pala kayo ng sama ng loob? Sa tingin ko ay nagmana siguro siya sa lola ninyong lasinggera rin. Kwento ni Mang Ruben. Bigla namang sumabat si Kenneth. Si Mama po lolo, bakit hindi niyo pa po nasasagot? Bakit ganoon po siya? Pinapabayaan niya rin kami at puro lang siya pagsusugal. Nako, ewan ko ba doon sa manugang ko na yan?
Hindi talaga siya naging ina sa inyo noon pa man. Ako na ang nag-alaga at nagpalaki sa inyo dati pa. Hindi ko alam yung takbo ng utak ng nanay niyo dahil hindi ko naman siya anak. Dahil dito, ay napatango na lamang ang dalawang bata dahil sa kanilang natuklasan. Lumipas ang ilang araw, merong magandang balita ang dalawa niyang apo sa kanya. Lolo, meron po akong nakuwang tap sa klase. Excited na sambit ni Joanne. Naginatungan naman ni Kenneth. Ako rin po, Lolo. Ganun ba mga apo? Kung meron kayong top pangilan ba kayo? Sumagot naman si Joanne. Top 1 po ako, Lolo. Samantalang si Kenneth naman po ay top 3. Maya-maya pa, ay lumapit rin ang dalawa niyang apo na sina Jillian at Carlos. Ako po, Lolo, best in science. Wika nito. Ako naman po, Lolo, best in math. Sabay pakita ng test paper sa matandang lalaki. Dahil dito, ay napangiti na lamang ng malawak ang matanda. Abay nako, ang tatalino naman pala ng mga apo ko. Kaso nga lang po, Lolo, wala pong attend sa recognition namin. Dahil busy po kayo sa paglalako ng mga paninda nyo, hindi po ba? Malungkot na pahayag ni Kenneth. Agad namang nagsalita ang matanda. Walang problema yun mga apo. Hindi muna ako magtitinda. Saka hindi nyo pa ba nakasanayan na ako palaging umattend? Kaya naman nang marinig iyon, ay labis-labis na nagpasalamat ang magkakapatid sa kanilang lolo. Sabay yakap ng mga ito sa matanda. Hindi nagtagal, ay bigla namang dumating ang kanilang ama na galing sa inuman. Susuray-suray pa ang lakad nito, kaya't sa halip na magalit si Mang Ruben dahil uminom na naman ito, ay binalita niya na lamang na mayroong tatanggaping honor ang kanyang mga apo. Lasing ako, wala akong pakialam sa mga yan. Makakain ba yung honor-honor ng mga yan? Kahit sila pa ang pinakamatalinong tao sa mundong ito, wala akong pakialam sa kanila. Sisinok-sinok pa na pahayag nito habang umahawak sa makakapitan. Dahil sa narinig, ay tuluyan nang nasira ang araw ni Mang Ruben, lalo na't nang makita niya na nadismaya ang mga apo sa tinura nito. Kung makapagsalita ka parang hindi mo mga anak ang mga bata. Dapat nga ikaw ang unang magmalaki na meron kang matatalinong anak. At hindi naman talaga nakakain ng honor. Pero ito ang unang baitang para marating nila ang mga pangarap nila sa buhay. Saka magulang ka, dapat ay maging mabuting ehemplo ka sa mga anak mo. Hindi yung ikaw pa ang dapat naturuan. Magpakatino ka na at tigilan mo na ang mga bisyo mong pag-inom na yan. Galit na pahayag ni Mang Ruben. Teka, bakit naman ako titigil tay? Kung ito lang ang nagpapasaya sa akin. Pwede ba? Itikom nyo na lamang ang bibig nyo. Bago ko pa masaktan yung mga batang yan. Sa kanila ko ibubuntong ang galit ko, sige. May honor pala yung apo nyo ha. Wala akong pakialam sa mga yan. Kayo na ang umatin kung gusto nyo. Kung gusto nyong tanggapin ng mga pangit at bulok na honor-honor na yan. Wala akong pakialam. Matutulog na lang ako. Mas masarap pang matulog kesa sa makita ang mga batang to. Mga walang silbi. Mga pabigat lang sa buhay ko. Sambit ni Jason at tuloy-tuloy nang dumiretso sa kwarto nito. Kulang na lamang ay madaba na ito sa sobrang kalasingan. At para hindi natutuhanin pa ng lalaki ang pagbabanta nito, sinarado na lamang ni Mang Ruben ang kanyang bibig. Tutal ay wala naman na siyang mapapala kung makikipagtalo pa siya sa kanyang anak. Siyak na idadaan lamang nito sa kabilang tenga. Hindi niya alam kung bakit masyado pang mapurol ang utak ng anak sa buhay pagpapamilya. Kaya tuloy yung mga responsibilidad nito ay sa kanya napunta. Pero wala naman siyang reklamo. Iniisip niya lang talaga na hindi naman siya habang buhay na malakas. Paano na lamang kung magkasakit siya? Sino na lamang ang gagabay sa mga bata? Lalo na't menor de edad pa lamang ang mga ito. Samantala, kinabukasan na yung matinga si Mang Ruben ng recognition ceremony. Ang inuna niya munang pinuntahan ay walang iba kung hindi si Joanne. Tuwang-tuwa nga ang guro ng dalagita. Nang dahil umano sa gabay ni Mang Ruben, naging ganoon katalino si Joanne. Pero ang sagot lamang ng matanda, hindi niya tinuturuan sa pag-aaral ang kanyang apo. Dahil ito lamang ang nagsasariling sikap upang makamta ng pagiging top 1. Nang matanggap naman ni Joanne ang certificate, napayakap na lamang siya sa kanyang lolo.
Nang matapos ang recognition ni Joanne, sunod naman na pinuntahan ng matanda ang eskwelahan ni Kenneth. Pinuri rin ng matanda ng advisor ni Kenneth dahil sa pagiging matalino ng batang lalaki. Ngunit sinabi ni Mang Ruben na wala siyang kinalaman sa pagiging matalino nito sapagkat masipag at matyaga lamang sa pag-aaral ang kanyang apo. Matapos ay ang kila Jillian naman at Carlos. Nagtungo ang matanda upang kuhanin ang report card ng dalawang batang apo. Natuwa rin ang guro ng dalawang bata dahil sa husay ng mga ito sa kani-kanilang klase na ipinapaalam kay Mang Ruben. Sa kabila ng may walang kwentang mga magulang ng magkakapatid, ay nagsisikap ang mga itong makatapos sa pag-aaral. Kaya naman sulit na sulit ang sakripisyo ni Mang Ruben sa apat na mga apo. Pag-uwi nila, nadat na nila si Jason na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya't kaagad namang tinakpan ni Mang Ruben ang mga mata ng kanyang mga apo, lalo na si Jillian at Carlos, dahil wala pa itong kamuang-muang patungkol roon. Samantalang si Joanne at Kenneth naman ay hinayaan niya na lamang. Hoy! Ano ang ginagawa mo? Bakit ka nagdodroga rito? Galit na sambit ni Mang Ruben. Napahinto sa ginagawa si Jason at napatitig ito sa kanya hanggang sa maya-maya pa ay humagikik ito na para bang baliw dahil umepekto na ng tuluyan ng ipinagbabawal na gamot sa sistema nito. Maya-maya pa ay nagsalita na nga ito. Wala kayong pakialam, tay. Buhay ko to. Nagpapakasaya lang ako. Ang dami kong problema eh. Iniwan na nga ako ng misis ko. Tapos bigo pa ako sa panibagong pag-ibig. Napakasaklap nang nangyayari sa akin. Ang dapat na sisihin dito, yung mga mokong na mga anak ko na yan. May balat ata sa mga puwetang mga yan eh. Hindi nagustuhan ni Mang Ruben ang paninisi ng adik niyang anak. Kaya naman muli niyang nasigawan ito. Walang ginagawang masama ang mga anak mo sa iyo. Kung sino man ang meron, walang iba kung hindi ikaw. Gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot. Kung hindi ka patitigil dyan, ay makakarating na yan sa mga pulis. Biglang napahampas ng kamay sa mesa ang lalaki. Sige, gawin niyo yan, tay. Nang magkasakitan tayo rito. Dahil sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot, itinaob ni Jason ang mesa. At maya-maya ay pinagbabagsak nito ang anumang gamit na kanyang mahawakan. Kaya naman dali-dali nang nagtungo ang maglolo sa kwarto. Baka kasi mas lalo lamang uminit ang ulo nito kapag sila ay nakita. Nang makapasok naman sila sa silid, ay narinig nila na tumahimik na ang lalaki. Kaya't dito na napag-isip-isip ni Mang Ruben na marahil ay kumalma na si Jason. Mga apo, nakita niyo naman yung tatay niyo, di ba? Payag ba kayo na idulog siya sa kapulisan bukas? Nako, mahirap na at baka sa susunod ay may iba na siyang gawin sa atin. Delikado ang tama sa utak ng ganyang ipinagbabawal na gamot. Hindi nila alam ang ginagawa nila kapag tinatamaan sila nito. Ano, payag ba kayo mga apo? Tanong ni Mang Ruben sa dalawang apong nakakatanda. Kung yun po ang kinakailangan, lolo, papayag po ako. Nakakatakot na rin po kasi siya eh. Sambit ni Joanne. Ako rin po, lolo. Mas makakabuti po na maparehab si tatay. Para po hindi siya makapanakit ng tao. Agad namang tugon ni Kenneth. Kaya naman sa sumunod na araw, ginawa nga yun ni Mang Ruben. Kahit na masakit iyon sa parte niya. Dinakip ng mga pulis ang kanyang anak. Mabuti na lamang ay hindi nanlaban ng lalaki. At matiwasay itong sumama sa mga alagad ng batas. Hindi naman mandatory ang rehab. Pero nagulat na lamang siya nang pumayag si Jason na sumalang sa ganoong treatment. Kaya naman magmula nang mawala sa kanilang bahay si Jason, mag-isa na lamang talaga na itinaguyod ni Mang Ruben ang kanyang mga apo. Mas sinipagan pa niya ang pagtitinda para lamang hindi kulangin ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kaso nga lang, ay pagod naman siya. Bukod kasi sa napakainit na sikat ng araw tuwing tanghali, napakalayo pa ng nilalakad niya. Pero kailangan niya talagang magtiyaga. Dahil kung hindi siya kikilos, ay walang magtataguyod sa kanyang mga apo hanggang sa dumating ang hindi inaasahan. Araw ng Sabado yon, at pauwi na si Mang Ruben galing sa kanyang paglalako. Nang bigla na lamang naramdaman niya na namanhid ang kanyang kamay at parang hindi niya na ito nararamdaman. Ganon rin ang kanyang isang paa. Mabuti na lamang ay walang pasok ang kanyang mga apo, kaya tumingi siya ng tulong sa mga ito.
Pati boses niya ay nagbago na rin dahil nauutal na siya. Agad naman siyang tinulungan ng mga bata. Natataranta ang mga ito at mukhang alam na nila ang nangyayari sa kanilang lolo. Naisugod naman sa ospital si Mang Ruben, gamit ang naipon niya sa pagtitinda noon, kung kaya naman ito ang ipinambayad ng kanyang mga apo sa ospital. Mild stroke ang nangyari rito ayon sa doktor. Pansamantalang mapaparalyze raw ang katawan niya at kailangan ng therapy. Kaya naman dahil sa kawalan ng pera, ay hindi na naipapatherapy pa si Mang Ruben. Matapos ang 2 araw na na-confine, ay inuwi na siya ng kanyang mga apo. Nahinto na rin sa pag-aaral ang 2 magkapatid. Si Joanne at Kenneth ang pumalit sa kanya sa pagtitinda, samantalang si Killian at Carlos naman ang naiwan upang magbantay kay Mang Ruben at gumawa ng gawaing bahay. Isang araw ay bumalik si Loida at nagulat na lamang ito nang malaman ang pagkaka-stroke ni Mang Ruben. Inihayag ni Loida sa mga anak ang katotohanan ng pag-alis niya sa tahanan. Pumasok pala ito bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Hindi pala totoo na meron itong lalaki. Yung lalaki na nakita ni Jason na kung saan ay pinaghihinalaan ito na kapit niya, ay isa palang baling na nag-recruit sa kanya na mamasukan bilang katulong roon. At sa loob ng 1 taon na pagtatrabaho roon ni Loida, ay nakaipon ito ng kahit na kaunting pera dahil huminto na ito sa pagsusugal. Kaya lang hindi umuwi sa loob ng 1 taon si Loida ay dahil natatakot itong saktan siya ni Jason. Lalo't matagal na pala nitong alam na nag-aadik ang asawa. Bukod sa maanginom pa ito. Ngayon lang ito nagkalakas ng loob na bumalik dahil sa miss na niya ang kanyang 4 na mga anak. Kaya tumingi talaga siya ng tawad sa kanyang mga anak sa lahat ng pagkulang niya sa mga ito. Inaamin nito na namimiss niya lamang ang kanyang pagiging buhay dalaga noon. Kahit naging pabaya ito. Agad naman siyang napatawad ng kanyang mga anak dahil napag-isip-isip ng magkakapatid na kahit pagbali-balik na rin pa ang mundo, hindi na mababago na si Loida pa rin talaga ang nanay nila. Kitang-kita naman kasi nila ang pagsisisi ng kanilang ina habang ito ay umiiyak pa. Humingi rin ito ng tawad kay Mang Ruben at kahit hirap itong magsalita, naiintindihan naman niya na pinatawad na rin siya ng matanda. Dahil dito, siya na ang nagpapatherapy kay Mang Ruben at bumili na rin siya ng gamot para rito. Makaraan ng 3 buwan ay nakarecover na nga sa wakas ng tuluyan ng matanda at sa pag-discharge naman ni Jason sa rehab center, nagbago na rin ito. Marami itong natutunan sa loob ng maikling panahon. Humingi na rin siya ng tawad sa kanyang ama at pati na rin sa kanyang mga anak at nangakong magiging responsableng ama na siya sa 4 na mga anak. Hindi na ito babalik pa sa masamang bisyo niya. Pinatawad naman sila ng mga ito, kaya't nagkayakapan silang lahat. Nalaman na rin ni Jason ang tunay na dahilan ni Loida kung bakit ito lumayas ng walang paalam. Mali pala ang bintang niya rito, kaya't nagkaayos na rin silang mag-asawa at nagkapatawaran na rin sila sa isa't isa. Magmula nito, ay nagtulungan na silang dalawa sa pagtataguyod sa kanilang mga anak. Hindi na rin sila naging irresponsable. Hindi na rin nila pinagtatrabaho pa si Mang Ruben. At sa halip, nasa bahay na lamang ito parati. At ang ginagampanan lamang nito ay ang pagbibigay ng payo sa kanilang pamilya. Dito natutunan ng mag-asawa na dapat sa oras na nagkapamilya at nagkaanak ka na, ang iyong atensyon ay dapat ay sa kanila lang. At hindi sila inaatang sa iba kahit lolo pa ito ng kanilang mga anak. At dahil sa pagtutulungan nila, napagtapos nila ng pag-aaral ang kanilang 4 na mga anak. Hanggang sa makapaghanap na nga ang mga ito ng maayos na trabaho. And at the same time, ay makaipon. Nakapagpatayo ang magkakapatid ng bahay sa abroad. Ginawa na rin nilang citizen ng mga magulang roon. At pati ang kanilang lolo, na noon ay nasa 90 na ang edad. Tunay nga, ang pag-aasawa ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi lamang sa iyong kapareho, higit sa lahat, sa inyong magiging anak. Kung kaya't isiping mabuti, ang bawat desisyong iyong gagawin, lalo't buhay at kinabukasan ng isang batang walang muwang sa mundo, ang sa iyo ay nakaatang.